Bilang tagapagpadaloy, ako si Mark Mozo at kaming lahat ay mula sa kaguruan ng UP Department of Speech Communication and Theater Arts. Baka po meron tayong mga tanong para sa ating panelists. Kung hindi man tanong, baka mga palagay, mga naramdaman. Well, first of all, grabe. Napakaganda po. Yung tanong lang po is specifically for the dramaturg po regarding the conveying of the Muslim culture, especially dun po sa mga parts where they were dancing. So, tanong ko lang po, like, was that like specifically taught? Were there people from like people who knew the dances specifically that came to help? Yung creation process po dun, like I'm just curious po. Maraming salamat sa tanong mo. Thank you po. Importanteng tanong yun, no? Kasi isa sa mga pinakamalaking naging collaborator namin sa paggawa ng dulang ito ay ang Bangsamoro Studies Group. No? At kung makikita nyo, nandun sila sa labas, kasama namin sa booth, particularly si Perry at si Hamdi. Sila ang mga naging consultant namin pagdating sa mga galaw, sa mga imahe na nais naming ilagay sa entablado. At it's also a combined effort as well dahil ang mga miyembro ng produksyon na ito, pati mga estudyante, ay nagmula sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kasama na doon, of course, ang mga estudyante natin sa Mindanao na nag-aaral ngayon dito sa Diliman at nag-aaral sa programa. So palakpakan din natin sila, yung mga estudyante ng departamento. At ang dagdag na rin doon ay yung siguro combined effort na rin na dala ng aming movement director na si Tess Hamias. Yung sa movement, no? So ako nag-aral ng Pangalay, pero nagpatulong din ako sa Alon-Alon Dance Circle at saka nag-research din ng mga iba-ibang mga sayaw na feeling ko iconic or parang pag inisip natin na taga Maynila, pag sabihin natin Mindanao, yun yung naiisip kong mga sayaw. Kaya dun tayo naglatag ng language and then from there ginalaw namin at na iba-ibang mga imahe na pinapatay. Ayun po. Maraming salamat. Kung nahihiya tayong magbahagi sa microphone, nariyan po ang aming mga SM. Meron silang dalang mga papel para maisulat ang inyong mga katanungan o kaya mga komento tungkol sa dula. Meron po bang sunod tayong gustong magbahagi? Napansin ko po kasi sobrang ganda po ng mga songs and ang dami pong inspiration based on Filipino like songs po na alam natin from our childhood. Ask ko lang po kung meron po kayong plan na mag-release ng mga like recorded versions po ng mga kanta. Hello po, magandang gabi. Yan ang aming pinag-uusapan 2 days ago, last night, no? Isa rin yung ideya na baka maaaring ma-release ang mga kanta para maging accessible sa publiko. Hindi pa namin yan fully na pagdidesisyonan bilang management, pero we're working towards that. Kasi para sa amin, importante yung mensahe ng mga kanta at mas mabuti na mas marami pang taong makarinig nito. Pero sana nga may labas namin. Maraming salamat dun sa katanungan. Dagdag ko lang na combined effort again ito ng estudyante at ng professional. That yun naman ang trust ng DUP eh. No? So ang nagbuo niyan ay ang aming kompositor at nagdisenyo ng musika. Walang iba kundi si Angel Tayaw, nandiyan siya sa taas. Papakan natin siya. Pati na rin si Cez Cruz, one of our students, at si Jisoo Jiang na nasa taas din. Ang tema ng panayam sa panitikan natin ngayong gabi ay tungkol sa adaptasyon. No? Para sa kaalaman ng lahat, ang Nanay Bangis ay adaptasyon ng dula na sa orihinal ang pamagat niya ay Mother Courage and Her Children ni Bertolt Brecht. No? Kapag ang dula ay Brecht yan, may natatangi talaga itong estilo na palagay ko ay napansin natin. No? Siguro para mabuksan na rin formally, no? Madugtungan pa ang konversasyon, particularly tungkol sa adaptation. Siguro ma-address natin yung napakalaking katanungan, no? Paano napunta tayo sa pamagat na Nanay Bangis, no? Dahil ito ay nagmula, 'di ba, sa adaptation ni Sir Rodi Vera mula sa Mother Courage and Her Children na naging Nanay Isog at sa dulaang UP ay naging Nanay Bangis. Sige, so yung transition nung dula mula sa original na Mother Courage papunta Nanay Bangis ay nagkaroon din ng medyo mahaba-habang journey. Originally, tinranslate to ni Sir Rodi into Nanay Isog.
at ang Nanay Isog at ang kanyang mga anak, at ito ay itinanghal no sa New York, not mistaken, My Theater Company. And then I think a few years ago tinanghal din to sa Dulaang Laboratorio of students within the theater department, and then now with Dulaang UP. Kaya napag-desisyonan at nakarating no ang Dulaang UP sa pamagat na Nanay Bangis dahil dala na rin no ng original na German na title ng dula, which is Muttermut, no? And Muttermut is pagdating sa root word nito sa German ay nagta-translate into tapang, courage, but more of a fierce nature to it. So nakita ni Herbie, ang aming direktor, at nakita ng artistic team na sa pagtatanghal nito ngayon at sa mga gusto naming sabihin no, sa pagtatanghal na ito, nararapat lang na tawagan natin si Ana Perpetua na Nanay Bangis. Yun lamang. Meron pa ho ba tayo mga karagdagang katanungan, komento tungkol sa adaptasyon no, ng dula? Magandang gabi sa lahat. Pagbati sa successful na production. Yes, Ma'am Isa, tama po. Siguro, ang nakikita kong recurring theme, hindi theme ang recurring na element ay si Nanay Bangis bilang imahe ng human behavior at social system, especially sa pagiging nanay at businesswoman. Nagkaroon siguro para sa akin as manonood na gumaan siya dahil may levity at breaking the fourth wall. Maaari po bang malaman paano mga elements ang iba pang i-consider para ma-reach yung point na yon? I guess it's me again. Characteristic talaga ng Brechtian play ang pagbe-break ng fourth wall at ang Werfram Doomst effect o sa translation into English, alienation effect. Most of our theater students here know what it's about, but for the benefit of everybody, it's about alienating your audience from the idea of a spectacle. The idea of making things on stage feel like it's fantasy. It's something that's unbelievable. It's something na parang iiyak tayo and then we'll get out parang amazed na parang napunta tayo sa Disneyland. Hindi yun ang gusto ni Brech. Ang gusto ni Brech, maalala natin na ito ay mga actor on stage, ito ay mga props, lahat ng yan umaandar sa cues, kaya narinig nyo kanina nagsalita yung SM. It's to remind the audience that the things that we're talking about, right, are real. And the play admits that, no? The play, even apart from admitting it's real, laughs at itself as a mode of expression, no? Hinahayaan din ng dula na tawanan niya ang sarili niya para mapaalala sa mga audience na ito'y dula lamang, lalabas pa rin tayo sa mga pinto na to, at yung mga pinag-usapan natin dito hindi maiiwan sa apat na sulok na ito. Yun. At kung mababatid niyo po sa sa ating souvenir program sa dramaturgical notes, may nakalagay doon na bahagi ng alienation effect na hinahanap ng Brechtian theater ay ang paglalayo ng emotions ng mga manonood. Siguro dugtungan ko yung tanong ng ating kasama rito no para sa mga kasama natin sa produksyon. Paano natin nakuha yung timpla ng hayaan muna natin yung audience natin na maramdaman yung emosyon? Tsaka tayo pupunta doon sa alienation effect na gusto ni Brech. May dagdag lang ako na isa pa mga device, like yung historicization, which is very important. Diba yung 1971, inaano niya, na dinalatag niya yung history ng Mindanao at pinapakita niya na marami nang nagbago sa ating pinagdaanan, pero marami pa rin hindi nagbabago. So yun yung parang malinaw na linalatag ni Brech din as a device. Isa pa, yung ano yung tanong natin, yung paano yung emotion, I think that because, again, part of spectacle and emotion and theme, kung Aristotelian yung gagawin natin, na parang dapat nadadala tayo, may purgation, parang may iyak tayo. Pero kailangan ibabawi mo yung iyak kasi dapat marirealize mo na hindi yung aksyon ng panonood ng teatro ang kailangan natin sa panahon ngayon. Kailangan natin na lumabas at gumawa at kumilos sa ating mundong kinainugan. Sorry. Dagdag ko lang din. So si Brech, meron siyang sinasabi na ang teatro o ang pagpapalabas ay hindi salamin para makita natin ang buhay sa teatro. Pero isa siyang hammer kung saan maaari niyang baguhin ang realidad o lipunan natin. So kaya nga siya tumitigil sa punto na maiiyak ka na. Hindi ibig sabihin hindi ka makikiramdam. At nakiramdam naman tayo nang makita natin ang nangyari kay Nanay Bangis at sa kanyang mga anak.
Pero sa puntong yon kung saan tayo ay nakaka-empathize, tayo ay ginigising. Babaliin niya at babalik dun sa katotohanan, impormasyon na ihahain sa audience para maalala natin na ito nga nangyayari. At sabi nga ni King kanina, kung tayo ay iiyak sa kada beses na merong namamatay, ay hindi matatapos to dahil palaging may namamatay sa gera. So ginigising tayo ng ganung realidad. May karagdagang katanungan, mga palagay mula sa ating audience. Ayan po, meron tayo. I'm Khalid Bashir. I'm a member of the BSG. And I've been living in the Philippines for 10 years, so pardon me if I'm a bit, ignorant of Philippine history. But there were parts in the play, or there were some scenes where somehow Muslims are shown to, causing ambush, I think. So somehow it kind of resonate with me, with the genre of the Spaniards way back then, with the Moro Moro plays, which is one of their projects of demonizing Muslims. So how is this genre of Nanay Bangis different from that of the Spaniards? I think one of the key thrusts of the play is not just allocating the villain role to one set group of people. Everybody in the play is a villain. And admittedly, from the faces of everybody din, hirap din makipag-empathize even with the main character herself. Nanay Bangis, pineperahan niya yung gera. And naging maingat kami doon, sa pagtawid ng linyang yon dahil innate na, medyo may pagka-innate kasi even in the 30-year war na original na historical backdrop ng Mother Courage, merong tendency na mag-swing yung pendulum towards one side being the villain role. But again, as hindi namin hinayaan, instructed his theater company, and as we are working in this play, hindi namin hinayaan na mag-swing siya totally to one end. And as you have seen, everybody here is a villain. Everybody is equally affected and equally accountable for what takes place. Yun. Kasama rin doon yung pag-identify ng iba't ibang mga grupo at individuals na bahagi ng armed struggle and armed conflict sa Mindanao. At tama ka, nanggaling pa to sa panahon na kinocolonize ng Spain ang Pilipinas, 'di ba? Pero hindi ibig sabihin black and white lang siya na dinidemonize ang mga Muslim o kaya ang mga taga Mindanao, pero makitang kabahagi sila noong buong history na yon at kasalukuyang nangyayari doon. At subject din sila doon. Kung saan nakita niyo yung peasant family kanina, di ba? At iba pang mga tao na tulad ni Cook, ng Chaplin, ni Brother Mike, at saka ni Pedrong Tabaco, na may iba't ibang realidad on the ground, na naapektuhan ng buong conflict na nangyayari. Na ang nagpapatayan, maaaring Philippine Army, maaaring MNLF, maaaring Tagtad o Sagrado Corazon, pero lahat sila ay parang entangled dito sa kaguluhan na dulot ng economy. Economy kasi mga may kapitalistang pumapasok sa Mindanao, ang gobyerno kung saan yung panahon ni Marcos din ay pumasok at hindi pumayag na magkaroon ng autonomy fully, di ba? So ang daming nuances noon. Kaya para sa amin medyo maingat talaga kami kung paano yun inilalahad. Maraming salamat po. Meron pa po bang karagdagan na tanong o kaya ibabahagi? Napakahusay po na palabas po, no? Siguro po yung dahil napag-uusapan po yung realidad, yung gusto ko pong siguro ang lumalabas sa aking isipan ay mula sa production, paano po natin mas nakikitang mahalaga ito sa patuloy na laban ng Bangsamoro ngayon? At paano natin siya nakikitang sasalamin or
kung ito'y mas lalawak pa dahil gusto nating ipakita yung realidad, paano niya mas mapapagpatuloy yung paglaban sa kapayapaan, no, sa buong Pilipinas. Nababanggit po yung iba't ibang mga paksyon at grupo at alam natin na hanggang ngayon may mga peace processes man ay patuloy pa rin pong may iba't ibang mga struggles. So paano natin nakikitang salamin itong palabas na ito para dun sa laban sa mas pangmalakihang kapayapaan? Personally, I don't see, hindi ko siya nakikita na salamin, but parang ang martilyo or hammer to break it. Because war, kailangan ng gera na parang pinaperpetuate niya ang sarili niya. Dahil business nga ang war. Yun yung parang malaking takeaway ko from when reading this play and watching this play as well. Parang kaya tayo nagkakagera at patuloy na nagigera sa Gaza, sa Israel at dito sa Mindanao ay dahil din driven by business. So yun yung malaking hindi ko alam kung paano siya ma-solve kasi pera nga ang nagpapainog nito. Dagdag ko lang din, pag-iisipan ko to, sabi ko, naku, magkakaroon kami ng talkback, itatanong ito. Para sa akin, no, importante sa kahit ano, kasi war is a language that we all are oriented with when we're in grade school, high school, through our history, or for some, sa kanilang karanasan. So, hindi siya totally malayo sa atin. Pero, pati na rin ang mga taong merong kalayaan dapat na magkaroon ng self-determination. At naniniwala ako na ang mga taong matagal nang ipinaglalaban yon, lalo na mga tao na nasa Mindanao, ay may karapatan para dun sa self-determination na yon. Siguro, para dito sa dulang ito, hindi nga siya salamin na 1:1. Pero at least mapapaisip ka na bakit hanggang ngayon ganito pa rin oppression yung nangyayari ngayon at paano natin siya babaguhin dahil meron pa rin hanggang ngayon mga taong nakakaramdam na hindi nila kayang i-own yung sarili nilang lineage, pagkatao at ang kanilang kinagisnan. Okay na. Well, kabahagi rin naman kasi yun, di ba, ng diwa ng Brechtian Theater, no? Kinikilala rin natin na, kumbaga may limitasyon ang teatro din sa pag-capture ng katotohanan ng mundo. Kaya sa simple stylistic choices, halimbawa ng pagbalik no, ng fourth wall, kinikilala na magpapatuloy ang konversasyon at hindi magtatapos dito sa dula, no? Ako in particular, magbahagi na rin ako bilang publicity manager. May ganong hamon din kami sa pag-promote ng dula Kasi ang mensahe ng dula ay anti-war. 'Di ba? Pero depende kung paano gagamitin yung salitang war, depende kung paano mo siya isasalin into Filipino, nagkakaroon ng iba't ibang kahulugan Kaya ang ginagawa namin ay paghikayat, pagpapakilala sa tauhan na Nanay Bangis, at pagpapakita na ito ang binubuo ng digmaan, ganitong uri ng mga tao, no? Na talagang survival. Ang bangis nga raw ay survival, no? Sabi ni Miss Je sa isang interview, no? Siguro, no, para maisara na rin yung ating talakayan, no? Ang tema ng ating season, 47th season na po ng Dulaang UP, no? Napapanahon nga naman kasi na yan sa tensions in climate at habagat, no? Ang tema natin nakaugnayan sa tensions in climate, 'di ba? Maaari po bang pag-usapan natin, no, yung pag-formulate sa season, yung proseso ng pagpili ng dula? Okay. Sige po. Kaya namin napili ang Amihan at Habagat, Tensions in Climate. Pero ang unang dula namin ay tungkol sa war ay dahil gusto naming tignan ang karanasan o condition sa mga Pilipino sa mga critical zones o mga lugar kung saan nalalagay sila sa danger o alanganin. Kung kaya't napili ang Mother Courage. Tapos, gusto rin kasi naming pakinggan kung paano nagbabago ang pagtingin natin sa digmaan o laban kung nakikita natin ang nangyayari sa karaniwang tao. So, naniniwala ako na eye-opener para sa atin ang makita ito sa entablado
o makasalumuhan natin siya because live siyang nangyayari at realidad siyang nangyayari sa harap ninyo? Paano kaya nito maapektuhan ng mga manonood? Ano na nga ba ang klase ng teatro na dapat nating itinatanghal o ginagawa sa panahon na ang tindi na ng tensyon, no? Sa nagbubungguan nga na bato, sabi ni Nanay Bangis. So, sa susunod na semestre, magkakaroon pa kami ng iba pang mga palabas na ang punto naman ay ano bang nangyayari sa atin, sa ating mga Pilipino, sa panahon na matindi ang climate crisis. Ayun na nga, bukas may paparating na malakas na bagyo at sana po ligtas ang lahat. Maraming salamat at siguro dyan na muna magwawakas ang ating maikling konversasyon. Muli, ito ang panayam sa panitikan ng Dulaang UP sa pakikipagtulungan sa likhaan UP Institute of Creative Writing. Pero syempre, manatili po muna tayo saglit sa ating mga upuan. Alam nating medyo late. Again, muli, maraming salamat for staying with us. Inaanyayahan namin dito sa entablado si Assistant Professor Rex Nepomuceno. Sa kasalukuyan, siya ang Deputy Director ng UP Institute of Creative Writing para sa maikling mensahe. Salamat, Mark. Maraming salamat, siyempre, sa mga colleagues ko rin. Galing sa Department of Speech, Communication and Theater Arts, kay Isa, kay Tas, kay Jonas, at sa kay Mark Palakpakan. Pumunili natin sila. Nakipag-partner po kami mula sa UP Institute of Creative Writing sa aming departamento para dito sa Panayam Serye. Dahil bukod po siyempre sa maganda na ma-promote din talaga itong Nanay Bangis. Ay gusto namin i-establish na magkadikit talaga sa pusod ang panitikan at atatang teatro. Ito po palang maikling konting rin namin token namin para sa ating mga panelista ngayong gabi. Makakareceive po sila ng DX Machina 3 and 4 at saka ng Likhaan Journal number 17, mga antolohiya po na pinoproduce ng Institute of Creative Writing. At para rin po sa inyo sa audience, magbibigay po kami ng limitadong kopya ng isandaang panlipunang inobasyon mula sa Finland. Isa pong anthology ng mga social innovations galing sa Finland na trinanslate ng ating mga makatang Pilipino, sila Alan Popa, Joey Bakiran, Niles Brace, Ayer Argeles. Kuha lang po kayo ng kopya. Limited lamang po yung copies pa umanhin. Pero maraming salamat din po siyempre sa inyo sa pagsistay sa ngayong gabing ito. Napakahirap na material na stage ng Nanay Bangis. Nalala ko nung estudyante ako, dinidiscuss sa amin kung paanong si Brecht mismo matapos mapanood ang isang staging ng Nanay Bangis ay in-express ang kanyang disappointment kasi yung mga tao ay masyadong nakarelate kay Mother Courage. Binanggit kanina kung paanong dapat villain ang kalalabasan ng dulo. At hindi maisip ni Brecht or pinapilitan si Brecht na i-reconsider kung paano ang mga techniques na gagamitin para stage mismo ang Mother Courage. I think napaka-successful na nagawa ito ng DUP ngayong gabi. Ipinakita sa atin na kailangan talaga ipag-eksperimentohan yung techniques para mapalitaw yung ganitong tipo ng theoretical movement na ina-embody ng Nanay Bangis, ng Brechtian Epic Theater, Dialectical Theater. Maraming mga pangalan ang dinaanan nito throughout the years. Pero sana po sa inyo na naririto ngayon, ipakalat po ninyo na manood pa ng Nanay Bangis. Ang show po nito ay magra-run pa hanggang December 1. Sana po, mas marami pa po ang mahikayat natin na manood nito. At syempre po, napakahalaga sa amin na marinig mismo ang mga ang creators at producers behind nitong production nito. Napaka-instructive ng palabas nito, pero ibang-iba pa rin na marinig mismo ang mga tao na nag-work on dito. At syempre po, nais naming magpasalamat sa inyo na nandito. Bukod, syempre, doon sa mga techniques, devices na ginagamit sa Brechtian na theater, napaka-crucial na elemento ng audience dito. Napaka-crucial na elemento ang individual na reception ng audience. Ang whole conception ng alienation ni Brecht ay dependent mismo sa kakayanan ng audience at pagkilala mismo rin ito sa talino ng audience na maintindihan, maapuhap
at siyempre mapagnilayan kung ano ang kanilang napanood. Napaka-importante ng mga diniscuss na tema ngayon sa panahon na nagpapatuloy pa rin ang giyera, ang henosidyo dito sa mundo natin ngayon, at napaka-importante na napanood natin ito, natalakay, kasama sila, at siyempre napaka-importante na matalakay pa at mapanood ito ng iba pang tao. Maraming pong salamat muli mula sa DSCTA, mula sa UPICW. Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat. Pinapakalaman natin na nandito ngayon ang ating director, si Sir Herbie Go. Maaari na siyang palapakan. Nandito rin po ang director ng UPICW, si Sir Vlad Gonzalez. No? At muli, ito ang DUP Nanay Bangis. Please post your photos. Use the hashtag DUP Nanay Bangis. Magkita-kit tayo muli sa tanghalan. Maraming salamat at magandang gabi. Ingat po tayong lahat. Bagong taon, bagong digma, mga bangkay ay iwan nyo na. Matira ang matibay, baka kung may sasalakay.